Hello mga kapit, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Ate Bruce. At ito naman po si Jota Poco. At ito naman po si Papa O, si Odzi Diaz. Ano pa nga ba ang lagi niyong inihirit sa amin? Ay! Ichika mo na! La 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 ichichika na namin dali. One more time! Mama no! Ayan, Diyos ko, I'm sure naninibago kayo, no? Kami din. Bakit? Wala, para lang yung nararamdaman din namin, no? Diba? Envy Skin Beauty and Wellness lang naman yan. Kaya tinan nyo naman ang mukha ngayon ni Mama Lo. Yes, grabe yung Envy Skin Beauty and Wellness. Grabe pala yung ano ng envy ngayon. Nagpapalit na ng ulo, ha? Grabe yung glow up. Busy lang si Mama Loy. Ako muna muli. Ay, naku, Diyos ko, bigla ko tuloy na alala, no? Ang ating pakikiramay sa mga naulila ng icon, ika nga sa music industry, Yes. na si Freddy Aguilar. Ang amin pong pakikiramay at kaya nga, syempre si Josa ay lungkot na lungkot. May pa-tribute. May pa-tribute kay Freddy, ayan. Magigitara ka ba ngayon? Oh, Diyos ko. Syempre, yung mga pinasikat na awitin ni Freddy, ano nga ba ito? New Zealand. Ba't New Zealand? Ito si Josa Alvin. Alam ko, Ano? New Zealand ka sa mundong ito. Sasampal kita. Pag ikaw minulto talaga, Josa. Hindi magugustuhan ni Freddy yung inawit mo. Tsaka yung Magdalena, ikaw ay sawing Kanya ba yun? palat. Yes. Tsaka bayan ko, diba? Oo. Tapos, tawanan mo ang iyong problema. Gumagano kasi. Oo, ano ka ba naman? That's Saka mga Freddy. Christmas song, Tito Oji. Like, uy, may Christmas song ba si Yes. Freddy? Ano? 5, 4, 3, 2. Yan, hindi ako, binilangan niyo tuloy ako kaya hindi ko tuloy makanta. Yung ano. Nagbibida-bida ka na may Christmas. Hindi, meron. Meron ba? Oo, Tito Oji. Sige nga. Yung mga Pasko, ang damdamin. Pasko. Yun ulit, ang damdamin. Basta i-research na lang nila. Marami Tito Oji. Oh, marami. Siyempre, icon niya ng At OPM. ang anak, yung pinasikat niyang anak, Diyos ko, naisalin sa iba't ibang lengguwahe. Yes. Oo, all over the world, yung New Zealand. Oo. Ay, New Zealand. Hindi, anak na. Anak nga, oo. Hanggang gay linggo nga nagkaroon yan. Ha, meron? At paano? Sabi, yung ano lang, di ba? Chorus? Yung ano lang, yung instrumental doon, yung laking tuwa ng magulang mo at ang utong niya ay kinagat mo. Tanggal lang utong. Oy, alam mo, sa totoo lang, I'm sure alam naman ni Freddy yan, no? At natutuwa siya na hindi naman pambababoy sa kanyang awitin yan. Kundi, nagmamarka sa isip ng mga tao yung tono. Parang hindi ka Pilipino kapag hindi mo alam yung kantang At anak. saka, lahat may kanya-kanyang ambag kung paano iibahin yung lyrics. Pero ganun pa rin ang tono. Oo. Diba? Ang amin pong taus-pusong pakikiramay at ang nakakatuwa dito, no? Diba, kung matatandaan natin, nagkaroon ng away itong si Freddy at si Megan Aguilar, yung anak. Oo, nagkasumbatan pa nga on air. Napunta pa si Megan sa Raffy Tulfo in action. Sana naging okay sila. Ay, oh, hindi. May picture sila together na kasama ni Freddy si Megan. Oh, diba? At least, hindi ba, bago na ipikit ni Freddy ang kanyang mga mata, okay na sila ng kanyang anak na si Megan. At sana si Megan din, tulad ng karaniwang magulang na walang hangad para sa mga anak kundi ang kabutihan. Sana ay magtuloy-tuloy na ito at sana ay hindi na malihis ng landas itong si Megan. Megan, no? Yes. At syempre, yun na nga, Megan nun talaga. At Megan nung issue pa rin. Issue na. Yung kay Gerald Anderson at kay Julia Barreto na hanggang ngayon hindi pa rin matapos-tapos dahil nakahang pa rin ng mga tao. Kahit ako ay kung saan ako nagpupunta, marami rin nagte-text sa akin, ano na ba ang lagay ni na Gerald Anderson
at Julia Barreto. Tayo ay umaasa lamang sa mga naririnig natin. Pero wala pang direktang kumpirmasyon mula sa dalawa. Pero nagsalita na yung handler ni Julia sa Viva. Bakit dati ba siyang pipi? Ang galing mga joke. Parang dito kasi, parang nga ngayon na nagsalita. Bakit ba nga ngayon Hindi, nagsalita? may nagbigay na siya ng explanation. Malagyak. O ano yung explanation? Intact pa rin naman daw. At saka hindi naman lahat ng picture binura, yung mga binura lang. So, mali mo nag-aayos lang ng feed. Yung mga aesthetic. Maging sa IG ni Gerald ay malayo na yung huli na may Julia post. Yes, March pa. Kasi si Gerald parang ano lang soloista lang siya sa kanyang mga post no? Baka ganun din kasi gusto niya sa feed niya. Tsaka ganun din siguro si Julia. Baka naglinis lang sila ng mga feed. Oo. Alam mo no, sa panig ni Gerald may nakausap ako, fake news daw yun. Sa panig naman ni Julia, yung Viva handler. Ayun din sinasabi, intact sila. Intact sila. Tapos, meron pa ako nakausap. Sino yan? Tinanong ko, sa panig din ni Julia. Sabi ko, ay sila pa rin ba? Pinusuan yung aking tanong. Di mukhang sila pa din kasi hinard Kasi kung hindi, ang emoji dyan yung nagmumura. Di ba ganun yun yung nakaganon? Kasi kung break na, tinanong mo sila pa rin ba? Mumurahin ka. Ito ba't nagtatanong pa? Alam mo naman, di ba, lagi ko ang sinasabi, nagiging batayan na ng mga netizen, ay kung nag-upload o nagpo-post pa rin ng mga pictures together, yung dalawa o kahit sinong showbiz couple, doon nila nararamdaman kung sila pa ba o hindi na. Itong kay Julia at kay Gerald, ay wala tayong naririnig mula mismo sa bunganga ng kabayo. Straight from the horse's mouth. Si Gerald hindi ko rin makulit. Sinisin lang yung message ko. Ay, may paparating naman siyang teleserye. For sure, maitatanong niya sa mga press. Hindi kayo nag-iingay lang, Tito Oji, kaya may mga ganyang issue. Alam mo, feeling ko nga, nagtatanggalan lang sila ng mga recent post para magkaroon ng mag-trigger lang ng issue. Sila pa ba o hindi na? Kasi naganyan din si Kalad Karen dati. Diba? Nung nagbura siya ng picture nila ni Luke, akala wala na sila. Pero okay naman sila. Correct. Nag-ayos lang ng Instagram feed. See? Pero ang tanong, Tito Oji, nakafollow pa ba sila sa isa't isa? Nakafollow pa rin sila, Josa. Ikaw ba pinafollow ka ni Gerald? Sino naman ako para i-follow? Sino ko nga? Si Josa po. Ito na. So, iintayin natin na abangan pa rin natin ang kanilang panig, no? Tungkol sa bagay na ito, no? At saka very private naman kasi silang magkarelasyon So, Saka nag-mature na sila pareho Sobra. Kasi nga nag-birthday si March, wala daw si Gerald. Si Gerald naman kasama rin yung nanay, para nando sila sa sapa. Kaya nga sabi ko, wala ba silang kanya-kanyang buhay na pwedeng isipin ng mga netizen na hindi pa rin sila split dahil, kumbaga, meron lang silang moment with their respective families. Diba? At saka di naman natin nakikita lahat-lahat, lalo na pribado yung relasyon ng dalawa talaga. Wala tayong mapiga. Correct. Ikaw mag-iingat ka pala, ha? Ako? Bakit na naman? Diyan ako mag-iingat talaga. Ano ba naman to? Hindi pa nga nakakamugol sa unang utot ninyo. Pangalawa, papaulugi ako dyan kasi Hindi, meron kasi kung binili na item na kanya-kanya, parang ginaganon ko rito. Pinapatunog ko. Ako yung lugi, ang laki ng ilong ko, dami kong naaamoy. Wala ibang pwedeng gawin, kundi lang happy na lang. Siyempre, manager ko, hindi ako pwedeng tumanggi. Kundi amuyin at amuyin. Parang hawig mo yung sa okido-kido. Si Babalu? Ito, Bob. Na-miss ko tuloy. Anyway. Karinig kita sa mukha. Nanghahanok Anyway, yun nga, pinag-iingat kita. Kasi ito madalas sa mga sa bar, sa layas-layas yan yung mga, kasi di ba, ang dami-dami ng titrip, lalo na pag alam nilang celebrity o anak ng personalidad, pinagtitripan nila. Katulad nitong sa anak ni Senator Jinggoy Estrada, na si Julian at ang kanyang pinsan. Ano nga nangyari doon? Paglabas daw ng bar, sinundan sila nung dalawang lalaki na native. Na lokal, na galing din doon sa bar. At ayun, binugbog sila. Tapos? Ang
nung chinek na yung CCTV, wala naman daw interaction sa loob ng bar. Pero ang kwento ay nagkaangasan daw. Parang ang sinabi ng mga lokal, inangasan sila nung dalawa. Alam mo, wala nga ginagawa yung dalawa. Ayun, pinagtripan lang talaga sila. Napag-initan. O yung mga ganyan tuloy, ayan, pinailan ng kaso. At pumunta doon mismo si Senator Jinggoy. Oo, syempre, tatay yun, ano ba? Hindi naman yan, hanggang telepono lang yan, hindi yan mapapakali. Kahit sumugod. Yung iba naman kasi, binabash. Alam mo yung tipong na-disgrasya na nga yung bata, tapos ibabash pa. Yung ibang netizen talaga, no? Pag-basher talaga, no? Kahit ano. No, wala na silang, just sense of morality. Oo. Gulat ka sa aso! Pero kasama nila yung nanay nila doon, di ba? Yung aso? Yung nanay ng mga bata. Si Presi. Di ba nag-post din siya? May ipis daw yung hotel room niya. Ano bang ano doon? Nakita ko lang! Na may post na may ipis. Kasi parang may nakita ko na ikinunik doon. Baka daw yun yung dahilan. Kaya inano yung mga bata dahil nagreklamo sa poor service ng hotel at yung may ipis nga. Pero, hello, ano naman yun? Kung talaga namang may nakita ang ipis, no? Kahit ano, magre-reklamo ka talaga. Totoo. Sa isang hotel. At saka, nagbabayad binayaran mo, syempre, kailangan makakuha mo lang yung worth ng binayad mo. No? At saka siguro, nagtataka si Miss President, bakit parang social itong hotel. Tapos may ipis. Oo. Baka naman nag-expect siya na buhaya. Hindi, baka naman social yung ipis. Malay nyo naman. Di ba may ipis na puti? Baka yun ang expect. Anyway, basta yung mga ganyan talagang dapat din alam mo, sa mga panahon ngayon, lalo na pag magpuputap ka ng business, no? Kailangan talaga A1 or high quality o first class ang ihahain mo Kasi konting kibot mo lang, syempre may rant na yan, may magko-comment na yan, hindi mo yan maaalis ngayon. Kaya ang hirap ngayon mag-establish ng isang negosyo, lalo na at kung kay Miss Presi ay valid yun. Sa iba naman, di ba, nananadya para lang may maireklamo, para lang mabawi yung pera. Di ba? Meron nga nagpunta ng fast food, di nakailan siya. Kasi mga 15 na basketball players yon yung itinrate sa isang fast food. Hindi ko na sasabihin kung sino yun. Tapos, naglagay siya ng ipis. Sinadya? Doon sa manok. Bakit daw yung manok na kinain doon sa fast food may ipis? Hala. Ang ending, nag-sorry yung manager. At sinabi, sige po, wala na pong bayad dyan. Lahat? Yung 15, wala nang bayad. Pero sinadya? Kinabukasan, lumipat naman sila na yung ibang fast food. Ganon din ulit ang ginawa. Hala. Hindi ka na talaga nagbago, Diyosa. Sana naman, di ba? Ikaw yun? Iniiba mo yung estilo mo. Oji, bakit naman dito talaga sa vlog, Sa vlog na ito pa talaga yung ako papahiya? Grabe kayo. Ipis talaga? Hayop, di ba lang strand ng buhok? Don, ikat mo to Don. Talagang dito pa talaga. Joke yan. Bigyan nyo ka ng permission kung ipapalabas ko tong vlog na yan. Ay, nako, para may pinariringgan. May pinariringgan si Diyosa. Sinong pinariringgan mo? Wala dito, Oji, kasi na hindi nagpapaalam, ipopost. Sino ba yun? Hindi ko alam kay Diyosa. Sino ba? Wala, talagang sasabihin nyo dyan talaga sa vlog na yan. Diyos ko, yung style ko. Diyos ko, gagawin ko pa naman sa kinabukasan yan. Ay, nako. Kaya importante yung mga establishment, meron talaga silang regular safety check, health inspection, fumigation, para may ilalabas sila, di ba? Oo. Yan Dito, Oje, bakit mo ba pinag-iingat si Ina? Si Ina kasi, di ba, yung mga puso nasa bar siya lagi. Malay mo, baka sobra kang malasing, ganyan, o yung mga, hindi ka nga naglalasing, meron ka namang kachika naglalasing, tapos nag-iiba yung behavior kapag nakakainom na. Ay, ako hindi. Kilala ko yung mga kasama ko at palangiti ako lagi. At kapag hindi ko naman kakilala, hindi ko na tinititigan ng matagal. Para wala nang ibang Ito lang yung mundo namin. Unless may lumapit, makipagkaibigan. Naku yung iba lumalapit para makipaglaplapan. Okay. Yun ang na yun. Mas maganda naman yung ganong eksena. Ano bang gusto mo paglabas namin, nagbubugbugan o naglalaplapan ka? Naku, meron na naman pinariringgan. Pinariringgan mo na paglabas ng bar, nakipagbugbugan.
Hindi yung inaano ko yung incident. Kaya hindi maganda yung paglabas yung bar, nakaaway kayo. Siya mas maganda, nagmamahalan na lang kayo o naglalandi. Yun ba talaga? Yun. Ito. Saan galing naman yung example mo na paglabas, nakikipagbugbog? General yun. Oo, kung ang may position pala. Ay, hindi sinasabi. Grabe ka nagmumukha kang masamang tao dito. Kung si Aura man ang gusto mong sabihin ko. Hindi nga siya nasa isip ko. Ba't ano nangyari kay Aura? Ano nangyari? Ewan! Ano nangyari? Di ba si Aura nasangkot siya sa gulo sa labas ng isang bar? Oh. Naging lesson yun na matindi kay Au at naging lesson din sa ating lahat. So, at okay na, no? Sobrang nagbago na. Nag-aaral na siya ngayon. Nakapalda. Yes, di ba? Uy, same kami yan. Parang kami UE. Oo. At saka dapat lang nakapalda siya. Trans women are women. Okay. Go to inclusivity tayo. So ayun, di ba? Naging lesson yun na maging maingat din talaga tayo. At kung iinom, moderately at wag nang mang-trip sa bar. Or ano, kasi pwedeng mali yung intindi ng iba or maipag yun. Kagaya nung sabi, inangasan daw. So, pero may tanong ako, Miss Ina, bakit kalimitan yung mga celebrity, laging ang enkwentro, yung mga insidente, laging sa bar, sa beach? Ano ba mga artista? Baka naman hindi sanay mag-inom? Siyempre gusto rin naman nilang maging normal. Asan mo ba sila gusto makita nag-aaway sa simbahan? Hindi, bakit lagi sa bar? Baka mamaya mahina sila mag-inom. Alam, isa sa Diyos kay Cementerio. Siyempre nakainom sila. And siyempre sa bar, siyempre gusto nilang maraming tao din, party-party sila, di ba? Hindi naman pwede na laging nasa private lang sila na lugar mag-iinuman or magsasaya. Saka syempre, nasa Boracay ka na rin lang, di ba? They make the most out of it. Correct. Kasi kung iinuman kayo sa hotel nyo lang, ba't na lang kayo nag-book ng hotel sa Makati? Di ba nag-Boracay pa kayo? Ang iniisip ko kasi kapag may mga artistang nasasangkot sa mga ganyang enkwentro, baka mamaya hindi sanay mag-inom, yung mga madaling malasing, kaya mabilis mawala sa sarili. Wow. Alam mo, very true to life yung description. Oo, tsaka parang may pinariringgang ka na naman, Diyos. Kasi diba sa mga nakakatrabaho mong artista, yung alam mo na mahina uminom. No, hindi mo kailangan magturo ng ibang artista. Siya mismo yan. Ay! Hoy, hindi ako nagiinom. Matagal ako hindi nagiinom. Ay! Merong video clip. Kung Na- saan ba Ay! Tapos niya, tampal-tampal ka ng Ay, ang lala, Diyos. Hindi, wala talaga. Hindi talaga. Hindi mag-inom. Totoo ba si Toji? ng babae, Akit ko ka na yun! Hindi ko kaya. Kaya po. Anyway, ayan. Basta mag-ingat tayo sa tuwing gigimik tayo. Kailangan lang, kung iinom, dapat moderately ika nga. Yes. Dapat kung ano lang yung kaya, at nasa tiyan, hindi wala dito sa ulo. Ang hirap-hirap, kahit ako na, wala man nangyari sa akin na ganyan, natotraumatize ako pag, ayan na, umiinom. Kasi nag-iiba ugali. It's either tahimik, madaldal, or mainit ang ulo. Tapos pag natitigan mo, Diyos ko, nagwawala. Anong problema mo? Gaganon, Diyos ko. Yun na nga. Huwag na rin sana nag-aamok at namimisikal. Kasi pag hindi na kayo lasing, pagsisisihan nyo din yan kapag hindi na nakainom, di ba? Kaya dapat may kasama ka din na taga-awat Kung alam na okay lasinggero at kaibigan ko yung awat na tama na yan. Kasi kung parehas kayong palaaway, Diyos ko. Tsaka lesson learned yan na, ayan, tinan nyo, yung ng trip kina Julian, nakasuhan pa. Hindi ko alam kung patatawarin sila. Kasi kailangan din magtanda Correct. Tama lalo din. na, at taga-riyan kayo sa Boracay, sinisira nyo yung imahe ng Boracay. Di ba? Kaya dapat, ako naiintindihan ko yan dahil ako bilang magulang yan din ang gagawin ko. Oo. Wala namang magulang na papayag lang na Correct. masaktan yung anak nila lalo wala namang ginagawa. Correct. Kasi nireview yung CCTV wala namang nakita. Pero baligtad yung nangyari dyan sa toxic family. Baligtad naman yan. Yung How to Get Away from My Toxic Family. Ako, meron na kaming Playdate? teaser. Ay, pero July 30 po ito, Ito po ang teaser. Si Arsenio, tuwing umuwi siya galing sa Dubai, lagi siyang may pasalubong sa lahat. Quality! Mamahalin yung relos. He's my hero. Napakabait niyang si Arsenio, pero minsan, naging madamot siya.
Di ba sabi nila, don't meet your heroes? Hindi nga sa amin kapatid, tao-tao niya porque may pera siya. Wala siyang utang na loob. Walang kwentang kapatid niya si Arsenio. Di ba kami pamilya? Ano tingin niyo sa amin, ha? Mga walang kwentang basura? Oh, ayan. Ako, oh. Tanay. pasabog. Oy, manood ka, ha? Pag ako hindi mo inimbitahan sa premiere niya, no? Diyos ko, naimbitahan ka nga kay Ding Dong Ma'am Charo. Ako nga hindi naimbitahan. Ayan! Ang ganda no? Wala pa naman! Sa June 10 pa yung premiere night. Advance screening yung pinuntahan na. Ba't hindi pa kami pang advance? Baka busy ka. Ito. Ay, sana tinanong kung busy ako. Charot. Huwag na akong magsalita. Ma'am Charo, Kuya Dong. Ayun na to. Basta Ang ganda ng teaser, Tito Oji. Parang nagka-hope ako na na magkakajowa pa rin ako. Oo naman, magkakaroon ka naman. Yung mga nagsosombrero ng ganyan, imposibleng walang taong ma-attract dyan. Oo nga, Diyos ko. Si Josa kasi pag nag-aaya, ang dami nila. Pag uwian, siya na lang mag-isa. Nag-uwian na rin yung iba. Tapos na, nailibre na niya eh. Nabigyan niya na ng pamasahe. Huwag mong sanayin, Josa. Kaya ngayon ako sa'yo ng advice. Oo, huwag mong sanayin ginagawa ka nilang wallet. Ayan. Oh, anyway, and speaking of How to Get Away from My Toxic Family starring Sanjo Marudo, at ang gumaganap niyang nanay ay si Susan Africa, at ang kapatid niya, ang kuya niya ay si Richard Kwan, napakahusay din. At syempre, marami pang iba dyan, si Kim Rodriguez, si Noni Bencamino, ay nako, Diyos, Kina Pineda, tsaka yung batang si Johara, napakahusay nun, ha? Ayan po, sa July 30 po yan. Meron po kaming premiere dyan sa Abu Dhabi at sa Dubai. Ay, pasobog! June 28 and 29. Andyan po kami sa Sanjo Marudo. Huwag mo ko dyan imbitahin. Ang layo niyan, ha? Yung dito lang na premiere. Pwede ba mag-Sanjo Marudo muna? Ay! Parang Daniel! Sanjo Marudo ba? Sanjo. Sanjo Marubdub. Parang Sanjo. Sanjo Marudo. Sanjo. Hindi ba pakinaman Sangyo? O anyway, ayan ha. At syempre, July 6 naman sa Nagoya, Japan. At abangan ninyo sa August naman, sa US, babalik kami sa San Diego, sa Sanfo, sa Seattle. Pasabog naman. Diba? Baka gusto ba kami ilagay sa maleta nyo? Mapao ha, sasama kami ni Josa. Ayun mo, ano lang kami, backpack eh. So, hindi kami magdadala ng maleta. Pwede sabit nyo kami dito sa balikat. Ayan. Ay nako, ang gaganda ng reviews. Salamat sobra, ha? At yan ay co-produced with Creative 10. Yan. Ay, magagandang pelikula ng Creative. Directed by Lawrence Fajardo. Ayan. Congrats na ngayon pala. Yes. Oo. Oy, manood kayo niyan, ha? Promise. At syempre pa, Ina. Ito pa ang chika. Ano yan? Eto. Viral ngayon si Ivana Alawi sa pagkakadawit ng kanyang pangalan sa Violence Against Women and Children Act of 2004 na isinampa ni Miss Nikki Benitez, ang legal na asawa ni Congressman Albi Benitez, na ngayon ay nalilink kay Ivana. Last year pa ay idininay na ito ni Ivana sa kanyang post dahil nakakaladkat daw pati ang nanay at kapatid nitong si Mona. Unang lumabas ang blind item ng Billionaire.com recently kung saan may headline na allowance slashed, heart shattered, strange wife drops Vowsy bomb on womanizing billionaire politico obsessed with bombshell actress. At ang tinutukoy nga ng mga netizen dito ay si Ivana Alawi. Ilang sightings na ring nakita silang magkasama sa ilang pagkakataon sa airport, pero ito'y pinagkikibit balikat lamang ni Ivana. Ayon pa kay Ivana sa kanyang post, ay nagkakilala lamang sila ni Bacolod Mayor Albi nang maimbitahan siyang mag-show dito. Sa isyong ito, ano nga ba ang totoo? Ayaw nating husgahan si Ivana, pero the best she can do is to set the record straight. Kung meron ba talaga silang relasyon ni Mayor at ni Congressman Albi Benitez o wala talaga. At syempre, naku, ayan, palabas na po ang aming bagong show ni Ina Evans o ni Ate D. Ayan, ang pinamagatang The Issue is You. Ayan, sa aming YouTube channel, ha, kung saan ang ating first guest ay si Paolo Contis na napakataray. At napakahusay na aktor. Correct. Ayan, ha. Kaya mag-follow kayo, mag-subscribe kayo, at mag-comment kayo doon, ha. At i-share ninyo para dumami po yung manonood, ha. Ayan. At Dream, believe, subscribe. Ay. Starbucks.
At syempre pa ang aming workshop, sa OGDS Acting Workshop, sa June 7 and 8. Ayan. 13 years old and above para sa ating teens and adults acting workshop. Ayan, ha? Mag-PM lamang po kayo dyan sa OGDS Acting Workshop at sasagutin agad kayo ni Elenita. Napakabait niya ni Elenita sumagot. Lalo na pag nag-down na agad. Sa Kids Acting Workshop naman, June 12, 14, and 15. Ayan, ang ating coach dyan ay si Coach Candy Pangilinan. Ha? Ay, isa pang magaling. Oo, mahusay. Oo, naku. Ang daming ang bata nag-i-improve sa kanya. No? Ang galing-galing niya magpasunod ng mga bata. Yung mga hindi sumusunod sa parents, sa kanya sumusunod. O, di ba? Galing. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po, si Ate Dick. Huwag niyong kakalimutan mag-like and subscribe at mag-comment na rin sa ibaba, ha? Sa ating YouTube channel, ha? At syempre pa, ang kanya-kanya naming channel. Ate Dick sa lahat ng social media platform. Gusto kong pasalamatan ng Premier Drip, ayan, Savage Aesthetic, and Ampong Dental. Thank you sa inyo lahat. Sa mga lalaking nagmamahal sa akin, mga nagka-comment na gustong-gusto akong laging nandito. Kayo ang dahilan kaya napipilitan si Papa O. Pupuntahin ako. At dito unang na-experience ni Ina. Manumpak Sa City Hall. Lagi mo pinapaalala. Nagka-ano ka ba? Nagka-anxiety? Anxiety. Ikaw naman, Johnson. Yes, Tito OG. Abay, galing ako kanina sa Headway Vera Salon. Ay. Nagpakulay ako. Wow. And maraming salamat sa Ideal Vision. Yes. At sa Gorgeous Smile. Yan. Ating mga ngiti. Gorgeous smile. Ano ba dapat ito, OG? Gorgeous smile. Gorgeous Smile. Ayan, ha? At Batang Quiapo pala kami ni Mama Lo. Oo nga, grabe kayo na Batang Quiapo. No? Hindi na tuloy makapag-guest dun si Ina Evans. Ano dahil ba? sa lolong siya. Wala, natapos na ako sa lolong. Baka pwede na siya. No? Oo, baklang Quiapo. Diba? At syempre pa ang akin pong panayam pa rin kay Miss Jessica Rodriguez. Ayan, nilusob pa natin yan sa US of A para makapanayam. Yung ibang mga nagbabash kay Jessica na bakit daw iniwan si David Bonifax sa lowest point ng buhay nito. Hindi nyo maintindihan si Jessica. At ako intinding-intindi ko. Pero para mas maintindihan nyo, panoorin niya sa OGDS Inspires. Okay? Correct. At syempre, ang ating pasasalamat sa Envy Skin Beauty and Wellness. Oo. Sila lang naman ang nag-aalaga ng aking skin. Oo. Tsaka yung kanilang mga drip din, imported galing Switzerland. At syempre, maraming salamat din kay Maring Rose Santos ng White House Cares dyan sa New York. Kung saan yung mga NCLEX passers, saan yung mga nurses natin dyan. Nako, ang dami na ho naming natulungan dyan. Ano? Alam mo, sumulat pa sa akin yung mga nurses na narinig nila dito yung ating pag-iimbita sa kanila kung NCLEX passers sila. At natanggap sila sa White House Cares. New York yan, ha? Ano sabi? Ay, maraming salamat. Pinasalubungan ako ni Daniel Arce, Maria Teresa Ebau, Cristel Bejerano. Ayan, maraming salamat. Nabasa ko yung mga sulat ninyo. Oo. Congrats. Nakakatuwa kayo, ha? Ayan. Pag-igihan nyo, kailangan mayaman na kayo bago kayo mag-retire dito sa Pilipinas. Okay? Kami naman regaluhan yun ni Josa. Oo, diba? At syempre, maraming salamat. Lani Rivera sa iyong mga pasalubong, ha? Alam mo na, I love you. Yung mga friends natin dyan sa US, Tita Mary Opeña, Tito Victor Opeña, si Kina and Ingrid Rama, thank you so much. Kay Alvin Layugan, kay Noel Alonso. Oo, at syempre, si Tita Pai Magalona at si Nean Beverly. Ayan, maraming salamat. Tita Ian Tolentino, ha? Maraming salamat din, ha? At Romer Gutierrez Haso ng RCC Staffing Solution USA. Ayan, ha? Yung Hello mga po. yung Po mga kami. teachers naman. Oo, marami rin tayong natulungan na padala dyan sa New York. Mag-PM lamang po kayo, ha? Sa RCC Staffing Solution USA. Ayan, ha? Malay nyo, makapasa kayo. Diyan na kayo manirahan sa US. Hindi pa? Basta mayroon kayong 2-year experience sa pagtuturo.
Ayan, ha? At syempre pa, ito pa rin po yung lingkod, Papa Osin Oji Diaz, na lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo, tuwing umaga, wag na wag po tayong makakalimot, ha? Na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing. At ano pa nga bang lagi nyo inihirit sa akin? Ay, ichika mo na, dali. La 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 la. Ichika mo na, dali. One more time. La 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 la. Ichika mo na, dali. Ayan. Hindi mo tinuro sa akin kasi nakasunod ako. Oh. Paano ka naman mag-guess madalas dito kung ganyan lang na hindi mo pa Naayos ko naman. Grabe naman. Dito, di bumawi naman sa makeup. Yun naman, lumubog yung mukha natin. Diba? Grabe naman. Diba? Yung mga mata natin parang lilihan. Diba? Nakakaloka. Pag hindi ako nag-ayos kasi matatalbogan mo lang. Kasi dapat kabisado yung ginagawa ni Mama Loy. Hindi kasi ako katulad nito.